Samantala, kausapin po natin ang matindi to kumbatsero eh. May mga nakapanood dito sa kakausapin natin na to kumbatsero na ano ginagawa ng babae na yun sa Kongreso? Hindi katulad nung pagkakasabi ni VP Sara na ano ginagawa ng convicted dito, ba't nakaupo dyan? Hindi ganun eh. Itong kakausapin na ano ginagawa ng babae ito sa Kongreso? Sa Kongreso. Hindi ba dapat nasa Senado yan? Ayun. May ganun eh. May ganun eh. Kasi pag siya na nagtanong, maski ako napatutok ako nung una kong mapanood itong kakausapin natin eh. Oo, ito po yung isa sa mga one of the brightest stars ng Kongreso ngayon. One of the shining stars sa Kongreso. Si Congresswoman Jinky Luistro ng Batangas. Congresswoman, magandang morning. Si Katunying po at saka si Ka Jerry. Ganda pa naman na intro natin. Wala na pala. Good morning, Katunying and Ka Jerry. And good morning po sa lahat ng ating mga listeners and viewers. Andiyan pala kayo. Akala namin nagulat. Via Zoom pala. Zoom. Kumusta po? Anong oras na po ba kayo natapos kagabi? Well, compared to the last hearing, yung sinundan, mas maaga naman. I think we finished at 8 o'clock in the evening last night. Bago lang tayo magpatuloy, Congresswoman, marami po ang marami kayong naging instant fans, admirers diyan po sa especially pagka po nanonood ng hearing niyo. Dati po kapag may hearing ang House of Representatives ay kung naka-live man yan, maswerte na kung may nanonood ng mga 3,000 dyan, 2,000. Kahapon pagtingin ko sa YouTube, ang nanonood 70,000 current viewers. Parang nanonood ng newscast, sa main newscast sa mga malalaking TV networks. Kayo po isa sa mga nababanggit na para daw nabuhay si Senator Miriam Santiago sa inyo. How do you feel about it, Congresswoman? Well, nakakataba po ng puso ang appreciation ng ating mga kapwa Pilipino. But of course, Miriam Santiago is Miriam Santiago. Talagang she's one of a kind. Napakadami pa pong bigas, ika nga, ang kakainin bago natin mapantayan what she accomplished during her time. No? But I wish to give the credit, of course, sa ating mga chairpersons ng Quad because they've been working hardly and diligently for this investigation. Truly nakaka-inspire po itong ating mga chairpersons. We have to understand, I am a first termer, tayo po'y beginner, some call us as neophyte, pero it is truly overwhelming na makatrabaho itong napakahuhusay po nating chairpersons ng Quad Committee. Oo, at kami ho'y natutuwa na kahit na kayo'y neophyte o first termer, tinan nyo, naka-attract na ng ganong. Dati, aminin natin na kapag House hearing, Congress hearing, medyo hindi ganon ka-interesado ang mga tao. Pero ngayon ay nakakakuha kayo ng attention. Siguro banggitin na rin natin yung iba pa na nag-stand out. Of course, without siguro baka sabihin naman without offending the other members of Congress. Yung isa pang bata, yung nabanggit ko sa inyo isang araw, yung Rods Gutierrez, yung Congressman Rods Gutierrez. Actually si Congressman Zia Alonto Adjong. Magagaling mga bago lang pero nag-stand out po sa hearing. Kayo po ba bago naging kongresista nagpa-practice po ba kayo ng batas o kayo po yung nasa politika na talaga? I engage in limited practice, Katunying, no? Hindi ko man masabing full-time tayo sa litigation kasi we also work as full-time municipal administrator of my hometown. That is Mabini, Batangas. During that time, ang asawa ko po ang mayor. Ano po law school nyo? Saan po kayo galing na eskwelahan? I am a proud Brahman. Ako po'y produkto ng University of Batangas College of Law. And of course, I give thanks to my former professors and to my former boss,
the former DOJ Secretary Nani Perez, sapagkat malaki po ang naging impluensya sa akin ng aking mga professors at boss during the time na tayo po'y nag-aaral pa ng law. Ayun. At least nakilala na po kayo ng mga hindi pa nakakilala. Puntahan naman natin yung hindi pa rin natin makilala hanggang ngayon na si Cassandra Ong. Ang narinig ko po nung mga unang hearing, kahapon yata, parang gusto ni Congressman Dan Fernandez na maging bahagi ng Witness Protection Program o maging state witness ito pong si Cassandra Ong. Pero during the progress po nung pagdinig, mukhang nabubusit na yung mga kongresista sa kanya. Ano po ba? Matutuloy pa po ba na siya ay maging witness o state witness? There was a consideration na maging state witness siya, no? We intended really before to recommend her to become a state witness kasi Katunying, Jerry, siya yung tinuturo ng lahat eh. Siya ang tinuturo ni Attorney Harry Roque. Siya ang tinuturo ng former employee in the person of Ms. Baterna. Siya rin yung tinuturo nung dating kasama din niya sa Lucky South, si Ms. Mascareñas. And even itong si A.R. de la Serna, siya rin tinuturo. And even the PAGCOR, they confirmed na si Cassie Ong ang naglalakad ng lisensya as POGO ng Lucky South, no? So it appears to us na very vital ang testimony ni Cassie Ong for us to be able to unfold. Sino pa ang nasa likod nito? May mga politiko ba na tumulong sa inyo? How did you come up with this so widespread operation of PAGCOR? Yung mga incorporators, puros Chinese nationals, no? So, we honestly believe na malaki ang maiitulong niya sa ating inquiry in aid of legislation if she will fully cooperate. Kaya lang, ang frustration natin kahapon, she kept on telling lies. Kaya yung napanood nyo, nabuwisit si Kong Adjong, tapos nagalit itong si Kong Abante, hanggang sa si Congressman Dan Fernandez started manifesting that he's intending to move again for her contempt and detention. This time, ibabalik sana yung Women's Correctional Center, which kung naaalala nyo, during the past hearing, doon natakot si Cassie Ong, no? Napaiyak siya doon. Yes, gusto sana namin siyang state witness, kaya lang we could not feel and we could not see her sincerity in giving her full cooperation. Pero kung sakali ho, Congresswoman, kayo, alam niyo ang batas, sa nalalaman niya kung makikipag-cooperate siya, marami siyang pwede ibigay na informasyon. Pero yung involvement ho ba niya, kung gaano kalalim yung involvement niya, pwede ba pa rin siyang mag-qualify na state witness? In choosing or considering a state witness, number one, dapat talaga akusado siya. She should be one of the accused. And then second, vital dapat ang testimony. And the third, she should appear as one of the list with the list participation in the crime, no? Tama po. Kasi try to imagine this, ha? She's only 19 nung pumasok siya dito sa POGO, sa Whirlwind, no? Now she's 24. Ang pinag-uusapan natin, 46 buildings which they erected, constructed in Porac, Pampanga. Saan nanggaling ang pera ng batang ito? And where did she got the courage para mag-engage sa ganito kalaking negosyo? Sabi ko nga, ako, when I was 19, and even when I was 24, wala pa akong ganyang maturity para ako'y makialam sa isang seryosong negosyo. Tama. Much more, itong merong mga criminal activities involved. Kayo ba, Katunying, Jerry, ganyan na ba kayo
ka-mature at 19, at 24. You will be managing a company with 24 buildings and a house mansion which worth is 2.5 billion pesos. Hindi Tama niyo po kayo. naitatanong, Congresswoman Luistro, when I was 19, si Jerry 24 na po noon, nung 19 ako. Talaga. Kung po, wala po akong inatupag kundi manligaw. Akala ko sasabihin mo, hindi pa ako marunong manligaw. Actually, Ang isa pa, Katunying, during the interpellation of Kong Abante, she revealed na elementary lang ang natapos niya. Totoo yun. Talaga very mysterious itong batang ito. Hindi nakatapos ng high school, hindi nakatapos ng college. Tapos, she's managing that very big corporation. Dalawa ang pinag-uusapan natin dito, Whirlwind, which is the service provider, allegedly, and Lucky South, which is the POGO. Kung saan nakita itong mga Chinese nationals who are victims of POGO operators, no? Una, saan lang galing ang pera niyang pampatayo? Pangalawa, yung lakas ng loob niya considering her age. And third, who is behind her? Yun. To be able to come up with all this operation Tama of po. all these companies and corporations. We have to add also, Katunying, Jerry, nahuli siya sa Indonesia with Sheila Goo. And during the last hearing, she admitted boyfriend niya, si Wesley Goo, kapatid ni Mayor Alice Goo. Ito ba coincidence lang? Parang ang hirap i-absorb na nagkataon bang si Mayor Alice Goo implicated sa POGO sa Bambantarlac. Tapos ito naman si Cassie Ong implicated sa POGO sa Porac, Pampanga. Bakit pares POGO? Tama po. Tapos boyfriend pala niya, kapatid ni Alice Goo. Ang sabi ko nga sa mga kasama ko sa Quad, the more na nagsasalita itong si Cassie Ong, lalong dumadami ang tanong, no? Kaya we really felt frustrated kahapon na she kept on telling lies. Tapos nung turn ko na, biglang sumama ang lasa. Bumagsak ang sugar Hindi ko tuloy siya natanong. I was about to start interpolating her. Sabi ni Chair Barbers, nag-toilet break daw. 30 minutes na nagto-toilet break pa. Although we acknowledge na when she came back, talagang medyo pale, no? Pale. Bumaba daw ang kanyang sugar, according to the doctor of the house. Kaya lang meron ako talagang observation Number one, during the last hearing, she was cited for contempt and her detention was ordered already to happen in Women's Correctional. Bigla siyang nag-conform dun sa hinihingi namin na waiver of bank secrecy law, which will give us the opportunity to look into all her bank transactions. Kaya lang, niloko kami. Because kahapon, she confirmed na hindi pa siya handa na mag-execute ng waiver before a notary public, no? Ito naman, nung na-agitate ng members ng Quad because she continued on lying, nag-manifest si Kong Dan Fernandez, magko-contempt uli, Women's Correctional uli. Sumama naman ang pakiramdam. Sabi ko, ang dami nang nagiging mga excuses Mukhang wag naman sana, but the way I see it, mukhang nagkaka-pattern na kapag naririnig niya yung Women's Correctional, nagkakaroon siya ng mga dahilan to do away with it. The first was her offer to conform to the waiver, which yesterday, pinawi naman niya. So, feeling ko, niloko kami. Because I was the one who insisted that she execute a waiver for us to be able to see all her bank transactions. Ito namang pangalawa, sumama ang pakiramdam. Bumaba ang blood sugar. But of course, I'm hoping maging maayos na siya. Because according to the doctor of the House of Representatives, ipapa-work up siya to make sure na she will be ready to attend our next Quadcom hearing. Congresswoman, malinaw naman na nakikita natin at sa observation nating lahat na
may gumagamit sa kanya. Sabi nga natin sa murang edad niya na yon para makapagpatakbo ng ganyang kalalaking operation. Hindi basta-basta yon. Ano kaya pati kaya hanggang ngayon, pati sa pagsagot niya sa hearing ng Kongreso ay meron pa ring nagmamanipulate, meron pa ring nagdidikta kay Cassandra Ong kaya ganyan siya umasta sa House hearings? I believe so, Ka Jerry, no? Kasi kung maalala mo yung first time niyang nag-appear sa Quad, nung una takot na takot. And she kept on invoking her right against self-incrimination, no? Kaya napilitan tayong ilatag what are the parameters for you to invoke the right against self-incrimination. And then suddenly, ang bilis sudden shift. From takot na takot, biglang naging confident at active sa participation niya in the Quad. Nung naging active siya, doon ako lalo naging suspicious. Sabi ko, what's happening with this lady? Galing sa pagiging takot, ayaw magbigay ng kahit na anong information, and then in a split of the seconds, biglang nagsasalita. I think somebody's really dictating him. Somebody's giving him the green signal when to speak and when not to speak. And it is really hard to believe, Katunying Ka Jerry, na with her personal circumstances, siya na ba yan? I don't think so. I think a big person is behind Cassandra Ong. Okay. Hintayin natin. Kailan po yung susunod na hearing, Congresswoman? Certainly, we will be having a hearing next week, no? But we have not yet fixed the date. Opo. Maghihintay po kami muli sa mga tanungan dyan. Mukhang ipina-request nyo na ipatawag si Rainier Chu. Rainier Chu ba yun? Yung isa na hindi... Rainier Chu. Kita niya, nanonood talaga ako. To our chairpersons, he has participation also in this POGO operation. And to add, we also move for the issuance of subpoena to Duan Ren Wu, and to according to Cassie Ong, ay ninong niya, the big boss of Lucky South POGO. So we want to invite him para marinig din natin ano naman ang kanyang masasabi about his involvement in this POGO operation. Okay. Congresswoman, salamat po. Magandang umaga po. Maraming salamat po at magandang umaga po sa lahat ng mga followers and viewers ng Dos por Dos. Thank you. Si Congresswoman Jinky Luistro ng Batangas. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita